sincere, i-release kayo. Yan, nirelease, kusa silang nirelease ng company, parang ayaw sa kanila. Lakas ko, no? So pwede tayong tumulong sa mga kasama natin. Sa umaga lamig na lamig kami, sa tanghali init naman. Handa muna tayo, ice cream. Bali pangatlo na kayo napipinturahan. Kasi start mo lang yan, pindutin mo lang yan. Ganyan talaga pagkabago ka pa lang sa trabaho. Lalo pag mga first week ka pa lang, mga 3 days, kailangan masipag ka kahit sa initan ka nagtatrabaho. Ganda ng ganda ng ulam. Hindi niya kinaya na walang kasama. Umuwi ng Pilipinas, wala pang 1 taon nata siya. Vlog ako dun eh. Patent. Sige natin siya. Diyan master. Gusto nyo tumagal sa trabaho nyo, syempre kailangan galingan nyo sa trabaho. Kailangan galingan, no? Kaya kayo din, no? Kailangan galingan, no? Kailangan kailangan magaling ka mag-petics. So yung magandang hapon sa inyo guys. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung trabaho natin ngayon. Bali ito nga yung uulitin natin na gawin. Na napinturahan na siya tapos medyo makapal yung taas. Tapos basta hindi siya maganda. Kaya i-repaint natin. So unang proseso niyan, nasalang siya sa short ball machine para matanggal yung pintura. Let's go. Kailangan dito naka face mask ka kasi alikabok niya. Ito para yung sa mata mo. Maprotektahan mo yung mata mo. Balot na balot. Kaya syempre helmet. Gloves ko nawawala. Nasalang na natin yung container. Kaso nag-alarm eh. Tumutulong ako sa kanila dito. Tumutulong ako magbaba ng mga paparating bagong container. Kaso nag-alarm. Pag nag-alarm yan, check natin kung may bala pa siya. Yung mga bagong tin. Ganito yung bala niya sa loob. Check muna natin. Aakyatin natin to. Oh. Lakas ko, no? Nakapag-video pa rin ako, no? Check natin kung may short ball pa. Ano yan? Bigla-biglang tutunog yung machine yan para mag-aalarm. May ingay siya. Kaya nga napatakbo ako. Check natin dito. So yun, may laman naman kaso konti. Kailangan nating palahin yung mga short ball sa baba. So yun guys, kung mapapansin nyo, 5 minutes pa lang yung nasalang, ganyan na itsura niya. Natanggal na yung mga pintura niya. Pero konti pa, meron pa, manipis. Tapos ito, tatagalin natin. Papalahin natin yung papasok sa loob. Para magkaroon siya ng bala. Magkaroon ng laman. Let's go! Ito yung pala natin. Pakita ko lang sa inyo yung trabaho ko. Para may idea kayo. Okay na. Tingnan natin kung mag-a-alarm pa siya. So yun guys, habang umandar yung machine natin doon, pwede natin iwan yun kasi 18 minutes naman siyang 18 minutes naman yung process niya. Tapos 2 salang yun. So pwede tayong tumulong sa mga kasama natin.
Kagaya ito, may bagong dating na naman ang mga tanggo. Sasalansan lang natin. Mainit nga lang ngayon. Mainit na ito. Hindi mainit, hindi malamig. Dapat ito. Wala sa siya na to. Screenshot. So yun, mainit siya pero iba pa rin yung init sa init pag summer. Ito naka-long sleeve pa nga natin kasi di ba malamig sa umaga tapos hapon lalamig na naman. Pag tanghali lang talaga mainit talaga. Pero hindi sobrang init kagaya ng summer. SW. PH. PH lang. Woo! Yay! Tapos mamaya malamig na naman. Kaya magkakasakit ka talaga pag ganito. Pero pag summer, di ka gumagalaw. Pawis na pawis ka. Bad lang tayo. Medyo mainit. Go, trabaho na ulit. Nagsombrero na ako, init. Diba? Sa umaga lamig na lamig kami. Sa tanghali, init naman. Pero pag may trabaho lang naman dito sa labas. Pero pag nasa company, hindi naman pagpapawis. Eh, sakto kasi may dumating na na deliver. Eh, yung susunod na trabaho. So yun, bali bumalik na ako sa pesto ko dahil tapos na natin isa lang tong container. At kung makikita nyo, gumamit ako ng grinder dito kasi hindi na matanggal yung pintura dito sa taas ng container. Hindi na siya kayang tanggalin ng machine. Kaya kailangan natin grinderin. So yun guys, at dahil magto 2 PM na, pinakuha na ako ng terenim namin na ice cream. Iba nga yung init ngayon, uminit na naman. Kahapon hindi naman ganito kainit eh. Kape pa nga yung merienda namin eh. Yun yung pesto natin, yun yung ginagrinder natin. Tapos na natin grinderin. Yun lang talaga yung mahirap sa pwesto ko. Pag may mga natitirang pintura kailangan grinderin. Merienda muna tayo, ice cream. Ice cream. Minit na naman. So yun guys, tapos na nating tanggalan ng pintura yung mga container. Maingay kasi sa loob eh. So itong mga container na to, pag natanggalan siya ng pintura galing short ball, pagkatapos nun isasabit na siya dito sa conveyor. At pag nasabit na siya lahat, ano na yan, papaganahin ko na yung conveyor ng dire-diretso para pumasok siya dun sa powder coating. So yan ang pinaka-proseso talaga dito sa amin pag powder coating. Kita nyo, ganyan itsura yan pag walang pintura. Walang pintura to Ano yan? Ayan talaga yung kulay ng bakal. So yun, dun siya papasok. Automatic naman yung powder coating, kailangan lang talagang bantayan. So yun, check natin yung yung settings. Yan, i-on mo lang naman to, in-on na nila eh. Tapos, check natin kung may lamang pintura to. So yun, marami. Kailangan naka-open yan. Kasi to, yung mga switch dyan. Hindi ko alam kung narinig nyo pa ako kasi maingay dito sa factory namin. Pag naka-open tong machine ng powder coating, maingay. So, ayun yung mga container, kung makikita nyo, ano yan, papasok na yan dito. Automatic yan. Pag dumaan siya dun sa may sensor, yun yung sensor na yun. Ano siya, i-stop siya dyan ng 5 minutes as iikot. Tapos automatic na siyang mapipinturahan. So, siyempre, kailangan pa rin natin bantayan yan. Kasi nga, may mga tendency na hindi bumubuga yung isang isang spray sa ilalim, hindi bumubuga ganun. Kaya kahit automatic siya, kailangan pa rin binabantayan. So ito na yung pinaka-petics ng trabaho ko. Ayun lang matrabaho ayun lang mahirap talaga sa akin pag humahawak ng grinder. Pero may mga time naman talaga na hindi kami nag-grinder, na pagkasalang sa machine, paglabas niya walang natitirang pintura. So ito talaga kasi bagong pintura to, syempre kapit na kapit yung pintura niyan, kaya gagrinderin talaga.
kaya dagdag trabaho. Pero kung hindi, wala. Sasabit mo lang, tas pintura na. Yan. Ito gagawin natin ngayon. Tatambay tayo dito, upo tayo. Papanoorin natin yan. So yun guys, bali ito na yung itsura ng container pag napinturahan na siya. Ayan. Mabilis lang mapinturahan niya kasi 5 minutes, tas 5 minutes. Bali pangatlo na ngayon napipinturahan. Ayan siya. Pag inipan mo yan, ano pa yan, aangat pa yung pintura niya kasi hindi pa siya luto. Ano pa lang yan, nakakapit pa lang sa kanya yung pintura. Tapos, after nyan, papasok siya dito sa oven. Ito yung kinalalagyan ko, oven to na malaki. So yun guys, nandiyan na sa loob ng oven. Sasarado lang natin yung oven. Let's go! Kasi start mo lang yan. Pindutin mo lang yan. Matagal yan, mga 1 kalahating oras bago ma-reach niya yung pinakamainit niya na point. Tapos papatayin na natin yung mamaya. Lang, maglilinis na tayo ng pwesto natin. Ipag nakasama natin, oh. Ganyan talaga pagkabago ka pa lang sa trabaho. Lalo pag mga first week ka pa lang, mga 3 days. Kailangan masipag ka kahit sa initan ka nagtatrabaho. Sa labas siya nagtatrabaho, yun yung araw. Diba? Tayo, tapos na tayo. Hindi ko alam kung papagawa sa atin dun eh. Sinalang ko kanina, pinalabas niya eh. Pero hindi naman na dapat niya gagawin yan. Kasi dumating lang yung boss. Siyempre kailangan galaw-galaw. Ba? Ganyan ba yung bago? Ang galing. No hands. Libro ah. Break time tayo, break time. Coffee break naman kasi malamig na. Oh. So, pakita sa inyo. Kanina mainit, 'di ba? Tanghali. Naka t-shirt na lang. So, ngayon naman malamig na yung hangin. Tatakpan na yung araw. Ganda ng ganda ng ulap. So, break time muna tayo. So, yun guys, no, bago tayo mag-break time. So, tip lang pag nasa trabaho na kayo, nandito na kayo sa Korea. Pag hindi kayo sure sa gagawin nyo, kunyari hindi nyo, parang hindi kayo sigurado, tanong nyo sa mga sa mga kasamahan nyo. Kung may kasama kayong Pilipino, tanong nyo. O kaya sa mga Korean, tanong nyo. Kasi para sure kayo, para hindi kayo magkamali. Kasi nung mga una ako dito, yan, kasi naturo naman na sa akin. Tapos ginagawa ko na siya agad, hindi pa pala gagawin. May time kasi na nakalagay na siya sa pwesto ko na akala ko gagawin na siya, parang isasalag na siya sa short ball machine. Ayun, hindi pa pala siya dapat gawin. Kasi basta may ganun sila eh, hindi muna nila pinapagawa. Minsan pinapabagalan nila sa akin. Basta hindi naman kasi kailangan magdalian dito sa company na napuntahan ko. So yung niloloko natin na bago, si Kuya Kevin, yung matagal na yun dito. Ayun yung Pilipino na naabutan ko dito. Bali 22 years old siya, 'di ba? Yung video natin kahapon, 22 years old siya nakarating dito. 21 ba? 22, nakalimutan ko na, makalimutan talaga ako. So yun. Bali pioneer na talaga siya dito sa company. Ang naabutan niya pa nga dati dito is isang Mongolian, hindi Pilipino. Siya yung unang-unang Pilipino ata na napunta dito sa company. Tapos may sumunod si Ray, si Kuya Ray. Mas matanda sa kanya yun. Tapos 1 taon lang kasi nung parang 4 years and 10 months ata ni Kuya Kevin, magbabakasyon sa Pinas. Tapos naiwan yung si Kuya Ray dito, walang kasama. Sakto pandemic times nun. Bali 2 years bago nakabalik si Kuya Kevin. Si Kuya Ray, parang hindi niya kinaya na walang kasama. Umuwi ng Pilipinas, wala pang 1 taon nata siya. Tapos after pandemic, nakabalik na si Kuya Kevin. Kasi na-sincere siya dito, buti hindi na-cancel yung contract niya. Kasi 2 years, 'di ba? Iisipin mo wala na 'yon, wala na yung company na 'yon. Pero hindi pa rin siya kinancel. Tuloy pa rin yung sincere niya. So, ayun, umuwi na yung kasama niya dito si Rita, siya nakabalik pa rin. Tapos syempre kulang na ng 1 tao. Ayun, dito ako napunta. Ako yung na-hire dito. So, yung pala pag yung sincere, ibig sabihin nun, gusto ka ng company na magpatuloy pa ng kontrata. Kasi ang contract dito sa Korea ay 3 years. Tapos na-extend siya ng 1 year and 10 months. Bali 4 years and 10 months yung kontrata mo dito. Tapos after ng 4 years and 10 months mo, pag gusto ka pa ng boss mo or ng amo mo na ma-extend, bago ka umuwi ng Pilipinas, bago ka magbakasyon ng 3 months, papapirmahin ka ng bagong kontrata nun na 3 years uli o 4 years and 10 months na. Hindi ko pa alam kasi ako 8 months pa lang. Alam ko 3 years uli yun.
Tapos extend uli ng 4 years, 1 year and 10 months para halos kulang-kulang 10 years yung bubunuin mo dito sa Korea. Basta gusto ko ng gusto ka ng amo mo. Kaya pag nandito na kayo sa Korea, galingan nyo yung trabaho nyo. Hindi yung work smart. May mga work smart kasi na sobrang work smart talaga, na halos tamad na sa trabaho. May mga ganun. Minsan kahit kasama mo ng Pilipino, minsan may mga tamad din talaga na hindi mo masisisi. Ganun. Kasi, pero kayo kung gusto nyo tumagal sa company nyo, gusto nyo masincere, galingan sa company, galingan nyo yung pakikisama sa mga Korean. Syempre sila din yung magsasabi na, oh okay yan si extend natin yan. Nasa inyo yun kung gusto nyo tumagal sa pagtatrabaho dito sa South Korea. Pero kung 3 years lang ang gusto nyo dito, bahala kayo sa buhay nyo, magtrabaho kayo ng gusto nyo. Pero marami kasi dito na 1 buwan lang, wala pang 1 buwan, parang 1 week pa lang naaalis na sa trabaho kasi naturuan na sila, hindi nila kinakaya yung trabaho, or yung paulit-ulit na tinuturuan, hindi nila nagigets yung trabaho, yun, natatanggal. May mga ganun, mga Pilipino pa, babae, nakaraang kwento lang sa akin na babae tsaka bakla, yan, na sila, na release. Ang tawag naman doon pag nagtatrabaho na kayo dito tapos tinanggal kayo sa company or ayaw sa inyo ng kumpanya, i-release kayo. Yan, ni-release, kusa silang ni-release ng company, parang ayaw sa kanila. Meron kasi dito na magpapa-release ka, ikaw mismo yung may ayaw sa company. Pag may mga nakikita kang grounds ng mga ayaw mo sa company, kunyari hindi sumusunod sa pagpapasahod, tapos hindi binabayaran yung mga OT nyo, yung may mga ganun, yung mga pwede nyo ireklamo, pwede kayo magpa-release nun. Pero iba kasi yung tamad ka, yung ikaw mismo hindi mo kaya yung trabaho or pinipili mo yung trabaho, may mga ganun na nare-release. Marami dito, yung mga Bangladesh nga dito sa kala Kuya Jay, yun, parang 1 taon na ata nilang tinuturuan sa trabaho, ayun, nirelease sa company kasi nga tamad. Basta kayo kung gusto niyo tumagal sa company or gusto niyo mas mahabang contract para mas marami maipon nyo, galingan niyo galingan niyo pakikisama sa mga trabaho nyo, tsaka galingan niyo sa trabaho. Hindi naman sobrang galing na kailangan sobrang bilis mo kumilo, sobrang sa yung parang pasikat na. Iba kasi yung galing dito dito alam mo lang yung mga trabaho, at pag inutusan ka talagang gagawin mo yung trabaho, hindi kayo maarte, yung hindi kayo namimili ng trabaho, ganun na magaling. Kasi dito nakita nyo naman yung trabaho namin, hindi naman kami pag na parang pawis na kami sa trabaho, hindi. Tingnan nyo, parang kakapasok na natin sa trabaho. Ganun dito sa Korea. Pero iba-iba, disclaimer lang, iba-iba depende sa mapupunta nating company. Pero ganun talaga dito kasi sulit yung oras dito. Sulit yung bayad sa inyo per oras. At mamaya may out na naman na tayo. Ganun lang. Ganun ang kabilis ang dito, ang araw sa Korea pag nagtatrabaho kayo. Parang tagal na kasi wala tayong ginawa. Kaya ang tagal, pag wala kang ginagawa, ang tagal. Pero yun lang, mas gusto pa nga namin dito may ginagawa kasi parang may oras. Tsaka pag kahit dumating yung boss, makita man kayo na dumating man siya dito kasi minsan di namin namamalayan, naglalakad na siya dun sa loob. At least makikita niya may ginagawa kayo. Ang hirap kasi pagka bigla siyang dumating, yung naghahanap kayo ng trabaho para kayo hindi niyo alam gagawin. Ganun. Tapos dito naman yung mga kasama namin Korean, pagkatapos mo naman yung trabaho mo, okay lang sa kanila. Okay na sa kanila. Okay. Biscuit? Yeah. Pasaway itong ternim ko nagbablog ako dun Ba't tinawag ako, narinig niya, nagbablog ako. Pa-exit na ng vlog ko Hindi, nanghingi siya ng biscuit. Kasi alam niya sa kwarto ko, marami akong biscuit. Pero si Kuya Kevin tayo hingi. Puro chocolate kasi yung biscuit ko si Kuya Kevin galing Pinas. Patay Hansel. Bigyan natin siya. Bigyan natin siya ng Hansel. Patikim natin sa kanya yung Hansel. Let's go! Yung mga biscuit ko dyan. Chocolate, ayaw naman niya ng chocolate. So ito na lang. Patikim natin sa kanya yung Hansel. Philippine biscuit. 이거 가져온 거야? 가장 맛있어요. 이거 별로 맛있어? pinakamasarap 네가 yan. 가져온 거야? 야. 보통? Milk. Vanilla. 바닐라? Yun. Hansaw. Ba? Ayun tayo. Alin? Mga walang takip. Ako nga daw. Ayun sinabi sa akin kanina. Pag nandun na, pag Nung 너무 바로.
초콜릿도 단데. 어이, 나가. Merienda tayo. So yun, sakto may merienda pala tayo. Pa-out na. Namili si Nuno. Yun o. Yan. 그거 내일 먹자. 나서신데. Nagpo-food trip ka na, tapos may food trip pa ulit. Yung gagawin natin bukas eh. So yun, ayoko na uminom talaga. Nag-aaya na naman dito. Hindi, mamaya yun. Hindi, pasado naman sa medical eh no? Magpasado pwede. Kain lang tayo. Kain tayo, kain. Antay na lang tayo mag 5:55 para maka-out na tayo. Kala mo layo ng uuwian eh, no? Paglabas natin eh, nung disuksan natin. Ayun yung masarap pag yung disuksan nyo nasa loob ng company. Kasi pag out nyo ng trabaho, pahinga na kaagad kayo, makakapagpahinga na. Ang hirap, parang ang hirap kasi pag yung babiyahe pa kayo papunta ng company. Meron kasi mga ganun dito. Yung company nila malayo sa tinitira nila. Para nakabukod sila, naka-apartment. Sa amin hindi. Yun yung disuksan, nasa loob ng company. So yun guys, kauwi lang natin no. Pagka-out kasi kanina, may bibilin kami ni Kuya Kevin sa Mart, sa tindahan dito sa amin. Medyo malayo yun. So sinasakto namin na pag may pasok at uuwi naman yung mga kasamahan namin, doon sila dumadaan, nakasasakyan. Sumasabay na kami doon. Mga Korean kasi mabibilis. Kailangan pag makikisabay ka na lang, nandun ka na sa sasakyan nila. Kasi pag sumakay sila na sasakyan, alis na agad ng dire-diretso yun. Kaya yun, hindi na ako nakapag-exit vlog kanina. Tsaka chinarge ko sa cellphone ko. So ayun lang, ayun na, nakatapos na tayo ng isang araw na naman. Bukas, Huwebes naman. Panibagong araw na naman bukas. Tapos, ibang trabaho na naman. Yun, yung nakapila doon na yun naman yung gagawin natin. So, yan, nakita nyo, naka-jacket na ako. Malamig na kasi dito sa Korea. Sa susunod na linggo, siguro winter jacket na yung suot natin. Makapal na talaga. So, yun, kung nagbabala kayo magtrabaho dito sa Korea, so, galingan nyo lang yung pag-aaral ng Korean language. Marami naman mga tutorial sa YouTube. At marami namang nagtuturo ng libreng Korean language. Meron namang mga pwede naman kayo mag-aral or mag-self-study. Nasa inyo yan. Basta kung paano nyo mapapasa yung exam. So, yun lang. Para makarating kayo dito at makapagtrabaho dito sa Korea. So, yun lang. Tandaan nyo lang pag nakarating na kayo dito sa Korea. Kung gusto nyo tumagal sa trabaho nyo, syempre, kailangan galingan nyo sa trabaho. Kailangan galingan, no? Kaya Kevin, no? Kailangan galingan, no? Oo, gagawin nyo mag-ethics. Kailangan magaling ka mag-petics. Joke lang. Hindi naman. Yan, gaya na sabi ko kanina, hindi naman kailangan sobrang galing dito sa trabaho. Hindi kagaya sa Pinas na magpapasikat ka para magustuhan ka ng mga kasama mo, mga Korean. So, gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo. Huwag ka lang mamimili sa trabaho. Number 1 yun eh. Yung pag inutusan ka, hindi ka nagre-reklamo. Marami kasing ganun dito. Maraming ganun dito eh, no? Maraming dito. Kapwa natin Pilipino, ganun. Yan. Mamimili ng trabaho. Hindi porket Pilipino Dati ganun ang pananaw ko, yung Pilipino masisipag. Hindi. May mga Pilipino rin palang pasaway din sa trabaho. Kahit bago lang. Yan. Mga nakikwento ng mga natin. Dito, yung mga kasamahan natin na nagbablog din dito sa Korea. Basta pag nandito na kayo sa Korea at gusto nyo tumagal sa kumpanya nyo at gusto nyo masinsir kagaya ni Kuya Kevin. Kasi si Kuya Kevin 6 years na dito, di ba? Pangalawang balik niya na. So kung gusto nyo naman ganun, magustuhan kayo ng company nyo. Gagaling nyo sa trabaho. Yan. Nakita nyo naman yung trabaho namin kanina. Hindi naman sobrang daming trabaho, hindi naman sobrang bugbugan sa trabaho, di ba? Basta magtrabaho lang. Kung ano yung pinapagawa sa'yo, yun lang. Hindi mo kailangang magpasikat dito na hindi naman pinapagawa sa'yo, gagawin mo. Ganun. Tapos, makisama ka lang sa mga kasama sa Korean. Sa kasama mo dito, yun, swerte mo na lang kung may kasama kang Pilipino. Para may magtuturo sa'yo. Ano yun sa trabaho? Kagaya namin ni Kuya Kevin, nakita niyo yung trabaho namin? Pag nandyan yung boss, kailangan gumalaw. So, pag nandun lang yung boss, hindi. Kasi kilala naman tayo ng mga Korean kung paano tayo magtrabaho. At pag may trabaho naman dyan,
talagang trabaho kami. Trabaho. Pagka wala naman, okay lang naman sa kanila na wala kaming gagawin. Basta tapos na yung trabaho na pinapagawa sa amin. So, yun lang. Mag-aasikaso na tayo ng pagkain. Si Kuya Kevin lang pala. Ako mag-aantay lang maluto. So, yun. Bye-bye. See you next vlog.